magagawa nga kayang talunin ng isang irang hunter ang boss ng isang dungeon kung siya'y nag-iisa lamang. Paano nga ba malalagpasan ng ating bidang si Jinwoo ang isang panibagong pagsubok na dumating na naman sa kanyang buhay? Sa nakaraang kwento ay matatanda nating natrap itong ating bidang si Jinwoo sa loob ng isang instant dungeon. At ang tanging paraan lamang para makalabas sa dungeon nito ay talunin ang boss o gumamit ng teleportation stone. Sa pagpapatuloy nga ng ating kwento ay makikita natin na wala na ang nagawa itong ating bida kundi explore na lamang ang dungeon para hanapin ang boss. Tinanong pa nito ang kanyang sarili kung ano daw ba ang kailangan itong gawin. Sa kanyang palagay ay hindi raw niya ito makakayang gawin mag-isa. At habang naglalakad ay medyo nakaamoy na kakaiba itong ating bida. Ang amoy na yan pala ay nagmula sa isang beast type na monster. Kaya naman napatras na lamang itong ating bida nang makita sa kanyang harapan ang isang nagwawalang halimaw. Agad nga nitong sinugod si Jinwoo at sinubukan pa itong kagatin. Ngunit ang ginawa nitong pagsalakay ay madali lamang naiwasan nitong si Jinwoo. At doon na nga niya nakita ang kabuuang itsura nitong halimaw. Isa pala itong lobo at merong pangalang Steel Pang Lycan. Naisip pa nga ng ating bidang si Jinwoo na kahit nga ay mga goblins ay nahihirapan na siyang talunin. Paano pa kaya niya magagawang manalo sa ganito kalakas na halimaw? Nagulat naman ito nang mapansing hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Bakit ba hindi ko maigalaw ang aking mga paa? Dahil ba ito sa apoy natatakot? Ang tanong pa nito sa kanyang sarili. Sa kanyang palagay ay wala naman siyang nadamang seryosong trauma mula sa pinagdaanan nito sa double dungeon. At habang nag-iisip na ay bigla na naman siyang sinugod nitong halimaw. Maingat naman itong iniwasan ni Jinwoo habang sinasabi sa kanyang sarili na wala siyang kasamang healer kung kaya't hindi siya maaaring mapinsala. Patuloy naman sa ginagawang pag-iwas itong ating bida nang mayroon itong mapansin sa kanyang katawan. Mukha nga raw gumana ang kanyang pakiramdam kung kaya't madali niyang naiiwasan ang bawat pag-atake nitong halimaw. At nang inakakala nga ng halimaw na mauuli na nito si Jinwoo ay bigla na lamang nagsalita ang ating bida at sinabing, "Ito'y aking pangalawang buhay kung kaya't hindi ako maaaring magpatalo sa takot kaya hindi mo ko ganong kadaling mapapatay." Habang hinahanda naman ito ang kanyang kamao para sa isang pag-counter. Agad nang nakatikim ng isang malakas na suntok itong halimaw mula kay Jinwoo. Dahilan para tumalsik ito sa isang pader. At medyo kinagulot pa nga nitong si Jinwoo ang lakas na kanyang pinakita. Marahil ito raw ba ay dahil sa kanyang pag-improve sa kanyang strength stats. Ngunit kahit nagawa pang patalsikin ni Jinwoo itong halimaw ay mukhang hindi niya ito nagawang mapinsala. Muli lamang itong bumangon na para bang wala man lamang nangyari. Kaya naman sinubukan niya pa itong muling atakihin. Subalit kahit gaano karami pag-atake pa ang kanyang gawin, ay mukhang baliwala lamang ito sa halimaw. Tinanong pa nitong kanyang sarili kung ano daw ba ang kanyang gagawin. Masyado raw malakas ang halimaw para sa tulad niyang nag-iisa. Kung kaya naman nagdududa na itong ating bida, kung kaya ba talaga niyang talunin na itong halimaw. Habang patuloy pa nga siyang sinusugod nito at nagawa pa siyang sugatan. Habang patuloy sa pag-iwas, ay naisip ni Jinwoo na wala siyang party, wala siyang healer, at wala siyang magamit. Tinanong pa nito ang kanyang sarili kung anong araw bang meron siya para matalo ang halimaw. At ang tanging meron lamang siya ngayon ay ang kanyang katawan. Naisip pa nito na kung meron lamang daw siyang isang weapon na may mataas na kapangyarihan. Kaya naman biglang natigilan itong ating bida at naalala ang kanyang inventory. Ngunit ng kanya nga itong buksan ay laking pagtataka nito kung bakit daw ba naroon ang isang sandata. At eksakto nga sa pagsugod itong halimaw ay siya namang hugot itong si Jinwoo sa isang espada. Kaya bago pa man makalapit kay Jinwoo itong halimaw ay nagawa na niyang hatiin ang ulo nito. Dire-diretso hanggang sa mahati nito ang buong katawan. Ang espada pa lang yun ay ang sandata ni Mr. Kim na kanyang naiwan sa double lair. At matapos ng talunin ng halimaw ay agad namang lumabas itong mga notification na sinasabing natalo na nga ni Jinwoo itong Steel Pang Lycan at siya ay nag-level up. Naalala pa nga ni Jinwoo sinabi ni Mr. Kim na ang espada niyon ay nabili niya sa halagang 3 million won.
At sobrang laki ng halaga nito ay hindi nga magagawa nitong ating bida ang bumili ng ganong klaseng sandata. Ngunit yan muna ay kanyang pansamantalang gagamitin laban sa mga halimaw. Habang tinitingnan naman ang kanyang inventory ay napaisip itong si Jinwoo na malaki ang pakinabang nito sa kanya. At napatanong pa kung maaari daw ba niya ilagay ang kahit anong bagay sa loob nito. Agad din namang naramdaman ang ating bida na meron pang ang mga halimaw sa kanyang likuran. At dahil na meron na siyang sandata ay hindi na siya natatakot sa mga ito. Ngunit nagulat nga itong ating bida si Jinwoo na mapagtanto nito na bumaon pala sa simento ang kanyang espada sa kanyang ginawang pag-atake. At susuguri na nga siya nitong mga halimaw, ngunit hindi pa rin niya ito magawang gunutin. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit sa kanyang halimaw ay nagawa ng bunutin nitong si Jinwoo ang kanyang espada mula sa pagkakabaon. At tuluyan niya niyang tinamaan itong isa sa mga halimaw. Suwalit ang isa sa mga halimaw ay nagawang salagi ng pag-atake ni Jinwoo gamit ang ngipin nito na gawa rin sa bakal. Sinabi naman ni Jinwoo na hindi niya hahayaang masayang lamang ang espadang iyon ni Mr. Kim kahit agad niyang tinuhod itong halimaw sa kanyang sikmura. Kasunod nga niyan ay agad naman niyang hiniwa ang katawan nito. Ngayon nga ay nakikita na ng ating bida na kumpara sa mga halimaw sa double layer ay masyadong mahina ang mga halimaw na kaharap niya ngayon. Kaya naman itong natirang isang halimaw ay wala nang nagawa o di umatras na lamang at tumakbo. Habang nagpapahinga nga ay pinag-aaralan nitong ating bida ang kanyang mga stats. Meron siyang nakukuhang 3 points kung kanyang makukumpleto ang kanyang daily quest. At sa oras na siya magle-level up ay madadagdagan ng 1 point at lahat ng stats na meron siya. Kaya naman naisip nitong ating bida na ang paghunt ng mga beast ay ang pinakamadaling paraan para mag-level up. Naisip din ito kung gaano daw ba kalakas ang dinadagdag ng bawat puntos sa kanyang stats. At kahit pa ang kanyang intelligence and sense ay makikitaan din ng mga numero. Ngunit ang pinakamadaling intindihan daw rito ay ang strength. Ito tumaas lamang na 10 puntos, ngunit ramdam nga talaga ng ating binda ang malaking improvement. Maaari nga kayang ang paglakas ng kanyang pangangatawan ay dahil na rin sa pagtaas ng kanyang mga stats. At sa oras daw na ikaw ay mag-level up ay madaragdagan pa at mas lalakas pa ang mga ito. At dahil nga daw dyan ay meron pang pagkakataon nitong si Jinwoo para lumakas. Tinanong pa nito ang kanyang sarili kung siya daw ba ay nag-overreact lamang dahil nakatalo siya ng 2 halimaw. Ngunit napansin din naman itong ating bida kung bakit daw ba walang naibigay na magical core itong mga beast na kanyang natalo. Sa kanyang pagkakaalam daw ay ang mga beast sa bawat dungeon ay meron ito. Ngunit ang mga halimaw sa dungeon na ito ay pawang kakaiba. At ang mga kakaibang bagay ng ito ay nangyayari sa kanya. Kung siya daw ay kontrolado na isang sistema na parang katulad sa isang laro, ay malaki ang posibilidad na ang instance nandyan at ang mga magical beast sa loob nito ay ginawa para sa kanya. At sa halip na mga magical core ay ibang items ang kanyang nakukuha. At bukod nga sa inventory ay napansin din ito ang isang tindahan. At nito ay may mga pagpipilian siya kung buy o sell ang kanyang gagawin. Tinanong pa nito ang kanyang sarili kung ano daw ba ang magagawa ng buying. Ngunit ang bagay nito ay hindi pa niya maaaring gawin sapagkat sobrang baba pa ng kanyang level. Tinanong po siya ng system kung nais daw ba niyang ibenta ang mga Raiken Spang na kanyang nakuha mula sa mga nakalabang halimaw. Ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 20 gold, ngunit hindi alam ng ating bida kung ano ba ang katumbas nito sa totoong pera. Ang instant dungeon na ito ay parang isang irang dungeon lamang, kung kaya't sa kanyang palagay, ang mga bagay rito ay hindi masyadong malaki ang magiging halaga. Muli tinanong na naman ito ang kanyang sarili kung ano ba ang kanyang gagawin. Hindi naman siya maaaring makalis hanggat hindi niya napapatay ang boss. At wala rin naman siyang return crystal para mag-teleport palabas ng dungeon. Sumalit ang supply ng kanyang pagkain ay hindi rin magtatagal. At kahit pa ang boss ay isang irang lamang ay magiging mahirap ito para sa kanyang mag-isa. Ngunit posible nga ito kung magagawa pa niyang muling mag-level up. Kung kaya naman imbis na magantay na lamang na mamatay dahil sa gutom, mas pinili na lamang harapin ng ating bidang si Jinwoo ang maraming halimaw ng walang takot. Sinabi pa ng ating bida na naranasan na nito ang mamatay habang kaharap ang napakaraming halimaw. Tapos niya na sinugod na nga nito ang mga halimaw at isa-isa isang iniwa. Kahit pa napapalibutan na siya ng mga ito hindi tumigil ang ating bida at hindi sumuko at nagpatuloy lamang sa kanyang pakikipaglaban.
At sinabi pa nito na hindi niyo ako ganong kadaling mapapatay. Kaya't galingan niyo ang pakikipaglaban sa akin, kung hindi ay makawalan ako ng gana. Ibigay niyo ang lahat ng inyong makakaya at maglaban tayo ng buong puwersa. Hanggat ako'y nabubuhay, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. At habang nakikipaglaban at tumadami ang kanyang napapatay na halimaw, ay tumataas din naman ang level nitong ating bida. Kung kaya kanyang napagtanto na kung siya'y titigil sa pakikipaglaban, ay mababaliwala lamang ang kanyang pagpapakamatay. Hindi niya magagawang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. At maaaring ito maging dahilan para mawala sa kanyang lahat. Kung kaya naman hindi na siya maaaring magtago sa anino ng pagiging mahina. At kung yan na magiging dahilan para patuloy akong lumakas, ay masaya akong tatanggapin at tutuparin ang mga patakaran ng sistem. Habang makikita naman natin sa eksena ang patuloy na parihipaglaban nitong si Jinwoo at patuloy rin itong pagle-level up. Hindi nga ito tumigil hanggat sa hindi nito maubos at makita ang iba pang mga halimaw. At sa huli ay binansagan nito ng sistem ng isang titulo, The Wolf Assassin. At dyan nga po nagtatapos ang Chapter 13 at Chapter 14 ng manhwa series na Solo Leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.